Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, parang tatlong topic po ito. Congressman Ace Barbers, sinabi ba naman, it's a people's decision daw sa impeachment ni VP Sara sa House of Representatives. Hindi daw ito desisyon ng mga congressman. Desisyon daw ito ng mga tao. Diyos ko naman, pakiusap, your honor, sana man lang wag nyong lokohin ang mga tao. Wag nyo naman kaming gawing tanga. Alam ko yung mga constituents nyo, Surigao ba yun? Sa Surigao ba yung probinsya ni Barbers? Alam ko matatalino. Wag naman po sanang gawing tanga ng palagi. Paminsan-minsan siguro. Pero ang administrasyon, mga kaalyado ng administrasyon, halos araw-araw niloloko ang taong bayan. Marami na pong panloloko ang ginagawa ninyo. Pakiusap lang po, your honor. Wag nang gawing tanga ang taong bayan. So, dito po sa pangalawa, alam nyo ba, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ginamit ng isang politiko sa Taiwan sa kanyang pangangampanya. Yan po ang kagandahan, dahil pumutok ang pangalang Duterte sa buong mundo. Hinangaan siya ng buong mundo dahil sa paglaban niya sa droga. Ito ngayon, dahil na-appreciate niya yung ginawa ni Pangulong Duterte, ginagamit si Pangulong Duterte sa kampanya. Siguro ang plataforma ng isang kandidato ay war against drug or lalabanan niya ang droga doon sa Taiwan. Kaya ginamit po si Pangulong Duterte. Yan po ang ating tatalakayin. At pangatlo, ICC, International Criminal Court, ginurgur na ni Trump. Ano kayo ngayon, Trillanes? Yung mga maiingay dyan, na palaging bukang bibig, ICC. Ginagawang propaganda yung ICC. Hanggang ngayon, wala pa ring warrant of arrest si Pangulong Duterte. Last year nyo pa sinabi. Ilang buwan na ang nakalipas. Asan na yung warrant of arrest, Trillanes? Kailangan kulitin natin si Trillanes. Kasi ang bilis niya magsalita, Ang bilis, Kaya lang, puro salita lang. So, unahin na po natin si Barbers. Ito po yung sinabi ni Barbers. Vice President Sara Duterte's impeachment is people's decision. What? Saan nyo nakuha ito, Mr. Barbers? Anong batayan nyo dito? Yung good government na hearing sa Congress? Yun ba yung batayan nyo? Bias na bias po yung hearing na yun. Hindi po patas. Alam po yan ng buong Pilipinas. Hindi po patas ang inyong pagdinig. Kaya, anong pinagbabatayan nyo dito? Each signature for the impeachment is not a vote of a congressman. Hindi. Hindi raw yun boto ng congressman. But the voice of millions of Filipinos. We present. The message of the Filipino is clear. We need this process. Nakikiusap po ulit ako, Your Honor, Your Honorable Congressman Ace Barbers. Huwag nyo na pong lokohin ng taong bayan. Paano mo nasabing desisyon yun ng mga tao, hindi ng mga congressman? Yung boto nyo ay boto ng mga tao, hindi ng mga congressman. Diyos ko naman. Wow, Saan nyo nakuha yan? Kayo po ba ay namasyal sa Mars? Kaya hindi nyo nabalitaan yung rally ng Iglesia ni Cristo at ng mga Duterte supporters kung saan tumututol sila sa impeachment kay VP Sara. 2 milyon ang nagrally sa Luneta. Hindi lang kasi sa Luneta, Meron pang iba't ibang parte sa Pilipinas noong araw na yon. Mahigit 2 milyon ang nagrally kontra sa impeachment. Hindi nyo po ba nabalitaan yun?
Saan po ba kayo nanggaling? Baka lumuwas kayo sa Mars, kaya hindi nyo nabalitaan yan. Yung rally po nila Cielo Magno ni Trillanes, awa ng Diyos, naka 1,000 yata sila. Kapag tapos nung rally nila, kinuhaan ng media, nag-interview yung mga media, GMA7, isa na dyan. Mga hakot pala yung mga tao. At pinangakuan ng bayad ng 1,000. Ang nangyari, inistapa pa. Ganyang katindi yung grupo na sumusuporta sa impeachment. Naka 1,000 lang yata sila. Laban sa 2 million. Ano sinasabi mong millions of Filipino we represent? Wag po kami. Yung iba na lang po ang lokohin ninyo, kagalang-galang na Congressman Ace Barbers. Alam nyo, bakit kayo galit na galit sa mga Duterte? Yung mga lumalaban sa droga. O bakit ngayon sinisira nyo yung legacy ni Pangulong Duterte? Yung mga adik, isa na dyan. Pangalawa, yung mga tulak. Kasi ayaw nila nung mainit ang mata sa kanila ng mga pulis. Ayaw nila yun Nabibwisit sila dun nung lumaban, nung nilabanan ni Pangulong Duterte ang droga, talagang na-paralyze yung mga adik, mga tulak, at itong mga narco-politics. Mukhang hindi sila kumita sa loob ng 6 na taon na termino ni Pangulong Duterte. Hindi sila kumita. At yung mga politiko na nagpoprotekta sa mga drug lord, hindi rin kumita. Sino bang may mga ayaw sa mga Duterte na lumalaban sa droga? Ang mga may ayaw dyan, yung mga nagninegosyo sa droga. Ganun lang kasimple. Kayo po ba ayaw nyo ba nun na nilalabanan yung droga? Ayaw nyo ba nun? Kasi nung hearing sa Quadcom, siniraan ng siniraan yung war on drugs ni Pangulong Duterte. EJK. Tapos nagdadala pa sila ng mga biktima ng mga pulis. Hindi sila nagdala ng mga biktima ng mga adik, biktima ng mga drug lord. Ang dinala lang nila, yung biktima ng mga pulis daw. Aminado naman si Pangulong Duterte, si Bato, may mga nagmalabis na pulis. Ganun talaga. Noong martial law, may mga nagmalabis din na pulis. Siguro na-carried away sila doon sa power na ibinigay sa kanila. Yung mga ibang pulis, nakulong na. Ibig sabihin, hindi rin nagpabaya si Pangulong Duterte. Nakulong din yung mga nagmalabis. Kaya ako nagdududa Nagdududa talaga ako. Galit na gigil sila sa mga Duterte. Paano? Nilabanan kasi ang droga. O kayo ba? Ano? Hindi ba kayo nagdududa? Anyway, puntahan na po natin itong Taiwanese na ginamit po si Pangulong Duterte. Ito po yun Ayan yung picture Ayan. Nilagay po yung picture ni Pangulong Duterte dun sa truck ng isang kumakandidatong parang city councilor. Parang konsyal ng bayan. Ito po. At siguro yung kanyang platform ay war against drug. Kaya ginamit niya yung picture ni Pangulong Duterte. Ito po yung balita. Basahin natin konti. Local candidate sa Taiwan isinama si Pangulong Duterte sa kanyang campaign poster. Ang isang campaign poster ng isang lokal na kandidato sa Taiwan kung saan kasama si Pangulong Rodrigo Duterte ginamit ni Shen Renshi ng Hualien, Taiwan ang Pangulo upang mahikayat ang mga boboto sa local election na siya ay iboto dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Nako, baka may magalit sa inyo dito.
Ha? Alam nyo, pag may mga lumalaban ng ganyan sa droga, pag may mga kontra-droga, nagagalit sila. Ewan ko kung bakit eh. Ito pa, tuloy natin. Ang kanyang isinama nga sa campaign poster si Duterte, nakilala ngayon sa buong mundo. Ha? Oh, ha? Kilala sa buong mundo dahil sa drug war sa Pilipinas. Sa poster, mababasa ang linyang Cherish Life, Refuse Drugs, at mayroong Chinese character para sa salitang droga na inekisan at nasa pagitan ni Chen at ng Pangulo. Kinuha ang mga larawan sa campaign truck sa kasagsagan ng Dragon Boat Festival at ibinahagi sa Facebook ng isang Nibib Sukwahe. So yan po ang balita. So dito malalaman mo talaga, makikita mo na mayroong talagang legacy ang Duterte. Isipin nyo po, dito po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. After 20 years siguro, after 20 years, anong maaalala nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Anong legacy ang maaalala nyo? Ha? Mag-isip kayo. Sa mga Marcos supporters, mag-comment po kayo. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na sabihin ano yung maaalala nyo kay Pangulong Marcos after 20 years. Siguro buhay pa tayo. Sana buhay pa tayo. Anong maaalala nyo? Kay Pangulong Duterte, marami kang maaalala. Kay Marcos, anong maaalala nyo? Anong legacy ni Marcos? Sama mo na si Speaker Martin Romualdez. Yan, mga buhaya sa Congress. Sila Barbers. Isama nyo na. Anong maaalala nyo? Ha? Matindi magbansag ang Duterte. Pag sinabing tambalos-los. Yan na yun. Isang bagsak lang. Nakatatak na ngayon. Kay Martin Romualdez, tambalos-los. Yan ang maaalala natin after 20 years. Sino si Martin? Si Tamba. Matindi mo. Yan ang mga Duterte. Pag bumanat, isang bigay lang. Nakatatak na. Ayaw na matanggal. Nasa isip na ng mga tao. Hindi kagaya ng mga bansag nila kay BP Sara. Pusit. Wala na ngayon. Hindi na ginagamit. Namatay na yung pusit. No? Yung Tamba, hindi mo maano eh. Hindi mo maalis eh. Kapag Martin Romualdez, tambalos-los yan. So, yan po yung legacy. Kinikilala na appreciate ng ibang lahi at ipinagmamalaki pa sa kanyang kampanya. Ito, si Pangulong Duterte, pinakamagaling na lumaban sa droga. Siya lang ang nakagawa ng nakapagpasuko ng mga adik ng 3 million adik. Wala na iba nakagawa nun. Siya lang. So, punta na po tayo dito kay Trump kung saan itong ICC ginurgur na niya. Ito po yung report ng Al Jazeera. Trump ordered asset freezes and travel bans against ICC officials, employees, and their family members. Ang alam ko po, ang ICC headquarters, ang main niyan ay sa Netherlands. Yung kanilang main headquarters. Pero ang alam ko, meron din silang headquarters or opisina sa New York, sa Amerika. At hindi natin alam, baka meron silang may malaking pondo ang ICC doon na idiniposit sa mga bangko sa Amerika. Hindi natin alam, baka. Pero ngayon, naka-freeze na ang kanilang assets, pati mga ari-arian nila, kung may building man sila doon, may opisina sila, naka-freeze. Yung pera nila hindi magagalaw. Hindi nila po magagalaw. Dahil binanatan nila ng binanatan si Trump, lalo na nung eleksyon, ang ICC kasi nabubuhay lang yan sa mga bigay ng mga members. Nabubuhay lang yung kanilang organisasyon. Organisasyon ba tawag dyan? Doon lang sila nabubuhay sa bigay. Pero lumitaw na, lumantad na ang katotohanan na itong ICC ay nagagamit na sa politika.
ginagawa na silang attack dog. Basta nagbayad, nagbigay, nagbayad, takihin mo si ganyan at takihin mo. Kaya lagi nilang inaatake si Donald Trump, si Putin, yung mga ICC na yan. Yan ang inaatake nila. Ganon din sa Pilipinas. Ginagamit din po ang ICC para sa propaganda. Wala pang pandemic. Umingay na yung ICC. Parang 2018 yata nagsimula yan. Ngayon, 2025 na, ginagamit pa rin nila. Ang huling gumamit dyan, si Rimulya. Si DOJ Secretary Rimulya. Diba? Kakausapin na raw ang ICC. O ngayon, nung una napabalita na yung head ng prosecutor, si Karim Khan, ng rape. Yun po yung aligasyon. Nagreklamo po yung babae. Yun ay kanyang personal secretary o secretary dun sa opisina niya. Parang sexual harassment, parang ni-rape. Yan po ang aligasyon. At ang nagreklamo, yung babae mismo. Head ng prosecutor. Ang galing mong umusig ng umusig, kahit sino inuusig mo, yung pala, ikaw ay rapist. Ngayon, dahil nabwisit na si Trump, sinanction ang ICC. Meron na pong travel ban ang ICC. Siguro, hindi na sila pwedeng pumunta sa Amerika. At kung may mga kaalyado pa na bansa, ang Amerika, baka i-ban na rin sila doon kung pakikiusapan niya ni Trump. Pati employees and their family members. Pati membro ng pamilya, mga kamag-anak nila. May travel ban na sa Amerika. At sabi ko nga, sana, pati sa mga kaalyado ng Amerika, i-ban na rin yung mga ICC na yan. So, napakalaki ngayon ng problema ng ICC. Sabi ko nga, baka meron silang malaking pondo na i-deposit sa Amerika. Hindi na nila magagalaw yan. Siguro, pag napalitan ng presidente, paano kung kaalyado pa rin ni Trump ang maupo, next president sa Amerika? Hindi pa rin nila makukuha yan. Kailangan, dilawan ang maupo. Kasi yung Democrats, tama, Democrats sila Biden, Yun yata yung kaalyado nila ng ICC, sila Biden. Democrats po yata yun. Ang alam natin, hindi ba ako nagkakamali? Ang alam ko, Republican si Trump, no? Yung Democrats, yan yung parang dilawan dito sa Pilipinas. Yan po, yan sila, yung Democrats na yan. Kung di ako nagkakamali, kasi medyo nakakalito rin Pero dalawa na lang yan, no? Tapos ito po, isi-share ko lang, no? Dito po sa Davao City, karera po ng pagka-mayor, ay tambakan po ang survey. PhilData Trends, Duterte sure win laban kay Nograles. Ito po yung survey. 76.5 si dating Pangulong Duterte. Yung kalaban niya si Nograles, anak na po ito. Ang kalaban dati ni Pangulong Duterte dito, yung tatay. 23.3. Wala pang talo si Tatay Digong sa lahat ng tinakbuhan niya. Hindi pa po siya natatalo. Hindi pa rin sumusuko ang mga Nograles. Kahit sa congressman, hindi sila nanalo. Ang ginawa lang nung isang babaeng Nograles ay nag-party list. Ayun, nakalusot. Nakakuha ng upuan sa House of Representatives. Kung di nag-party list, hindi talaga mananalo sa mga Duterte. So, yan yung legacy ng mga Nograles. Kahit isang beses hindi nila tinalo ang Duterte. Kasi, kapag tapat ka magserbisyo, talagang aalagaan ka ng mga tao. Talagang tatanawin yan ng mga tao, kikilalanin at gagalangin. Ganyan po sana ang lahat ng mga politiko. Nakita nyo Davao? Napakaganda ng Davao. Ito po ang
isa sa post ni Jason sa isi-share ko lang. Shut up na ang mga bungangerang teka, di yata yan. Sana ba yun? Ito na pala. Shut up na ang mga bungangera na bukang bibig ay ICC. Pinauhuli na ni POTUS. Yung POTUS po si Trump po ito. Silang lahat at kumpiskado ang kanilang ari-arian. Pinauhuli na pala. Matindi yung source ni Mr. Jason sa. Pinauhuli na pala itong mga ICC na to. Ito naman sa galing sa Inday Sara Duterte supporters. Sa ka-ICC ng Quadcom, hindi na tuloy matutuloy sa Pilipinas kasi kinasuhan na ng United States ang ICC. Na karma tuloy. Hindi naman mo kinasuhan. Na-sanction lang. At matindi yung sanction na yan. Yung kanilang ari-arian, yung pera nila na nakadeposito sa Amerika, ay hindi na nila makukuha. Yun ang malupit doon. Ayan nagpapagamit kasi. Pera-pera lang Ginagamit po ang ICC, ginagamit ng politiko yan para gawin silang attack dog. Yan po yan. Para pasamain nila ang isang target nila. Ganito rin po ang labanan sa politika dito sa Pilipinas. Ganyan na po buong mundo. Propaganda, propaganda, propaganda. Ganyan na po ang labanan. Kahit sa negosyo, kahit nga hindi sa politika, kahit sa negosyo, ginagamit din po ang propaganda. Sa mga TikTok, magtataka ka, yung hotdog, sinisiraan. Sa loob-loob ko, bata pa ako. Kumakain na ako ng hotdog. Bakit hanggang ngayon, di naman ako nagkasakit tungkol sa hotdog. O dahil sa hotdog. Tapos sisiraan. Siraan po yan, propaganda kahit sa negosyo. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye! See you po next time.